Ang Nepal ay isang bansang kilala sa tanawin ng Mount Everest, sa mayamang kultura ng Hindu at Buddhism, at ang pagiging simpleng pamumuhay ng mga mamamayan. Ngunit sa kabila ng kagandang ito, matagal nang may ugat ng hindi pagkakapantay-pantay. Noong 2006, matapos ang Civil War na nagpatalsik sa monarkiya, inaasahan ng marami na magiging mas pantay at demokratiko ang Nepal. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, napansin ng mga tao na parehong pamilya pa rin ang humahawak ng gobyerno, negosyo at maging ng mga entertainment industry. Kung sino ang may apelyido, siya ang may kapangyarihan. At dito, unti-unting nabuo ang kontrobersyal na bansag na mga Nepo babies. Sino ang mga Nepo babies? Ang mga Nepo babies ay tumutukoy sa mga anak, pamangkin o kamag-anak ng mga kilalang politiko, mamamayang negosyante at sikat na artista sa Nepal. May mga anak ng dating ministro na biglang nagkaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno kahit walang karanasan. Mga pamangkin ng mga negosyanteng oligarko na biglang naging CEO ng malaking kumpanya kahit kagagraduate lang. At ang pati sa pelikula at musika, may mga artista na sumikat hindi dahil sa talento, kundi dahil sa apelyido at koneksyon. Sa madaling salita, hawak nila ang pinto ng oportunidad, habang ang mga ordinaryong tao sa Nepal ay naiipit sa mga kahirapan. Ang papel ng social media. Kung dati tahimik lang ang mga masa dahil walang platapormang pwede magsalita, nagbago ang lahat nang pumasok ang Facebook, TikTok, Instagram, Twitter X sa Nepal. Isang viral post ang naglantad ng dokumento na nagpapatunay na isang anak ng politiko ay nakapasok sa government scholarship program kahit bagsak sa entrance exam. May kumalat sa TikTok video na isang Nepo baby na nagyayabang ng luho, mamahaling kotse, private jet, crypt, at branded no mga damit, habang karamihan sa kabataan ay walang trabaho. Lumabas din ng mga memes na nang aasar sa sistema, tulad ng kung wala kang apelyido, wala kang kinabukasan. Dahil dito, nabuo ang mga hashtag tulad ng No More Nepo Babies, hashtag Justice for Youth, at hashtag Nepal Deserve Better. Mula sa mga comments section, kumalat ito at naging online revolution. Ang pag-init ng sitwasyon. Habang lumalakas ang boses ng mga kabataan sa social media, nahati ang lipunan. Kabataan at estudyante, galit dahil nararamdaman nilang hindi gaano sila kasipag, mahirap silang umasenso. Mga pamilyang may impluwensya, ipinagtatanggol ang kanilang anak. Sinasabing natural lang na ipasa ang yaman at posisyon sa sariling dugo. Mga politiko, ang ilan ay nangakong babaguhin ang sistema, pero ang karamihan ay nananahimik dahil sila rin ay may koneksyon sa mga pamilyang ito. Lalo pang uminit nang makita ng publiko na kahit sa relief operation, ang mga proyekto ng gobyerno, Nepo babies pa rin ang nakikinabang. Dito mula sa social media hanggang sa lansangan, hindi nagtagal,
Bumuhos sa lansangan ang mga kabataan, kabisera ng Kathmandu at ilang pang lungsod na sumisigaw sila ng pantay na oportunidad para sa lahat. Hindi kami alipin ng mga apelyido. Nepal para sa mamamayan, hindi para sa iilan. Nagsimula ito sa mapayapang pagtitipon, pero kalaunan ay naging tensyonado. May mga nagrally sa harap ng mga universidad. May mga nagtangkang pasukin ang mga opisina ng gobyerno at may mga eksenang nauwi sa gulo sa pagitan ng pulis at mga estudyante, at meron ding senaryo ng panununog ng mga ari-arian at mga negosyo ng mga mayayaman at mga nasa politikong mamamayan ng Nepal. Sa bawat protesta, social media ang nag-uulat ng live. Ang bawat huwa ng cellphone ay agad na naging viral, lalo pang nagpapainit sa damdamin ng mga tao. Paglala ng krisis, habang lumalakas ang kilusan, maraming epekto ang naramdaman tulad ng una, ekonomiya. Naapektuhan ang mga negosyo na pag-aari ng mga nepo babies dahil sa boycott at pagbagsak ng kliyente. Ikalawa, politika. May mga opisyal na napilitang magbitiw dahil sa pressure. Pangatlo, lipunan. Mas lalong nahati ang mga tao. Ang ilan ay natatakot sa kaguluhan habang ang iba ay handang makipaglaban hanggang sa dulo. May mga ulat na nahuli ang ilang estudyante at may mga kasong ginamitan ng dahas ng pulis laban sa mga nagpoprotesta. Pero kahit ganon, hindi pa rin tumitigil ang kilusan sa iba't ibang lugar ng Nepal. Nagsilbing aral mula sa Nepal. Ang nangyayari sa Nepal ay nagsisilbing babala at inspirasyon para sa ibang bansa. Babala dahil ipinapakita nito kung gaano kabilis na kayang baguhin ng social media ang pulso ng lipunan mula sa simpleng rant hanggang sa kaguluhan sa lansangan. Inspirasyon dahil ipinakita ng mga kabataan na may kapangyarihan sila na hamunin ang hindi patas na sistema. Ngunit kasabay nito, may panganib din. Kapag hindi na kontrol, ang social media ay nagiging gasolina na maaring magpasabog ng mas malawak na gulo. Mga ka-Friendly Talk TV. Ang kaguluhan sa Nepal ay hindi lang tungkol sa nepo babies o sa social media. Ito ay tungkol sa hinaharap ng kabataan, sa laban para sa pantay na oportunidad, at sa tanong na sino ba talaga ang dapat makinabang sa yaman at kapangyarihan ng isang bansa. At tandaan natin, ang social media ay parang isang espada. Pwede itong maging sandata ng katotohanan, pero pwede rin itong humiwa at makasakit. Ang tanong ngayon, paano natin ito gagamitin laban para sa pagbabago dito sa ating bansa na ating sinilangan, ang bansang Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng kwentuhan at usapan sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, paki-like, share, and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Maraming salamat.